tagal ng pagsasama ni Mang Rolando at ni Ate Ana Marie, yun po ang naging dahilan kung bakit kayo napatingin sa iba. Opo. Pero meron naman pong, kumbaga, sinubukan naman po ninyo ng 3 beses at meron pong naging problema kay Ate Ana Marie, hindi ho ba nyo pwedeng unawain yun? Kasi ma'am, marami ng kasi beses. hindi mo mapigilan yung kasi. So, Mang Rolando, ano po ang nangyari? Sino po itong babaeng ito? Saan po ninyo nakilala? Totoo bang taga doon to sa karinderya? Opo ma'am, doon ko pa sa nakilala ma'am sa isang karinderya. Yung pala pa Sino kuya-kuya ito? ko sa'yo, kuya-kuya ko pala. Susan, ma'am. Kuya-kuya, Si Susan. Opo. Okay. So, nung pagkaalis po ni Aling Ana Marie, ni Ate Ana, sinunggaban yung agad itong Susan? Hindi po ma'am, niligawan ko pa po siya ma'am. Ayon, mali naman ako. Bakit naman sunggab ka agad? Pwede naman ligaw muna. So, gaano katagal po kayong nagsama ni Susan bago po kayo nagkaanak? 2006 po ma'am. 2006 kayo nagsama. Yung anak po ninyo, kailan pinanganak? September ma'am. Anong taon? 2006 ma'am. Jackpot kagad? Ano pong panganay nyo? Kaya may deposit na kasi, no? May deposit na. Ano po ang anak ninyo, ang panganay? Kaya pala pinusin Babae ko po, makaalis. Babae. So ilang taon na po ang bata ngayon? 6 years old ma'am, magsi-7 na po. Magsi-7 na. So sa makatuwid, talagang nagsama kayo ni Aling Susana. Saan po kayo tumira? Sa bahay po ma'am. Kanino po yung bahay, Mang Rolando? Hindi ma'am, niyaya ko siya ma'am na iuwi ko sa bahay. So paano po nangyari yun? Kasi ma'am, akala ko kasi na hindi pa siya uuwi. Akala din ni Rizal, hindi siya mababanel. Saan po napupunta yung pinapadalang 8,000, 10,000? Ginagastos Eh kung nila sa hinatak bahay daw niya. po pala yung jeep. Ma'am, kuminsan po kasi ma'am, kinakapos eh. Kuminsan sira po yung Ay, jeep. ibig sabihin ako palang bumubuhay sa inyo? Gaano po katotoo, Mang Rolando, na isinanla po ninyo ang bahay? Hindi po ma'am, hindi naman totoo yan ma'am. Gaano po katotoo na isinanla ninyo ang bahay? Dahil po ma'am sa kay Susan po. Sinangla Ano ko po? ba? Hindi mo kayang tubusin? Ako pa ang tumubos? Paano po kami ma'am? Kinapos na po kami kaya nagawa ko na isang lap yung bahay namin. Paano po nangyari, Mang Rolando, na hindi po ninyo naisip na may asawa po kayo, malinaw pa sa sikat ng araw? Inamin ko na po sa kanya ma'am na nagkakasala talaga ako eh. Ang hinahanap. Naniloko po nyo siya. Sinanla nyo pa yung bahay. Paano po ninyo natubos? Saan kayo kumuha ng pangtubos? Nangihiram po ma'am. Nangihiram po ako. So, sinanla nyo nga. Opo. Magkano po ninyo nasanla? Sinangla nila, hindi nga nila kayang tubusin eh. Pagdating ko, hindi ko alam yung bahay ko nakasangla na. So, hindi po ninyo natubos. Kaya kailangan kong umalis ulit. Para matubos yan dahil yung ampun ko, wala saan titira yung ampun ko. Kung oras na mailit ng pinagtumpusan. Kawawa yung ampun ko dahil kayo naglulungga na rin kayo kaya doon. Ang kakapal kasi ng mukha ninyo, hindi na rin kayo nahiya sa mga kapitbahay doon. Marami po sa mga kababayan natin, Dr. Camille, na ganito ang sitwasyon. Na kung hindi si Mister ang nagtatrabaho sa ibang bansa, si Mrs. ang maiiwan. Sa kaso naman na ito ni Ate Ana Marie, siya ang nagtrabaho, ang Mrs. ang nagpunta ng ibang bansa at si Mang Rolando ang naiwan. Bakit po umaabot sa punto na pag bumilang na ng taon, parang sa kanila, iniisip nila, ay wala na ito, hindi na uuwi, wala nang visa yung kasal, nakakalimutan na, tapos ang nangyayari, yun nga, maghanap na ng iba. Chang, ito yung nagiging problema natin dahil kasi unang-una, pag yung ang isang tao, lalo sa atin napakauso na nangingibang bansa, siguro dapat din na ang gobyerno natin gumawa ng pamamaraan na hindi lang yung mga taong pupunta sa ibang bansa ang magkaroon ng tinatawag, di ba sila may PDOS, yung pre-departure orientation. Oo. Dapat ang pamilya meron din eh. Dahil Ano ba yun? Dapat parang weekly o monthly nakakausap yung pamilyang naiiwan dito para napapaliwanag sa kanila din
at naipapakita yung kahalagahan ng paghihirap ng isang taong umalis. Parang ganon. Totoo yun, Chang. Tama yung sinasabi mo. Kasi alam niyo yung iba, kaya nagkakaroon ng problema. Halimbawa, sasabihin ganun, ay, galing yan ng abroad. Iniisip nila maraming pera. Tapos pagkakalat, maraming pera ganun. Maggulat ka, lansak-lansak yung mga tao na ito, kailangan ibibili lahat yan ng sapatos. Paano kung ganun lang kinita mo? Tapos mapipilitan ka lang. Tapos hirap ka na itong perang ito, pinag-ipunan mo para sa pamilya mo. Pero kailangan, galing ka sa Amerika, galing ka sa abroad na ganyan, magpakain ka naman hanggang sa nauubos yung pera. Walang nangyayari. Merong mga dapat na ganong klaseng mga programa para hindi magkakaroon ng problema. Naalala ko tuloy, Dr. Camille, maraming salamat. Naalala ko tuloy ngayon yung pelikula ni Ate V, di ba? Yung anak. Kung saan grabe yung eksena nilang dalawang ganyan ni Claudine. Na talaga namang maaawa ka dun sa nanay na ginawa na lahat nagtrabaho, tapos yung anak nagre-rebelde. Sa kaso na to ni Ana Marie, ni Ate Ana, itong asawa ang nagrebelde. Ay, bakit nagkaganon? Anong di mo maintindihan? Yung mga lalaki na ang gusto nilang magkaanak pero pag meron na, nahihirapan naman silang suportahan. Ang tanong, nag-aaral po ba yung anak nyo? Mag-aaral pa po, ma'am. Mag-aaral pa. 6 na taon na. Hindi po ba dapat nung 4 na taon pa lang nag-aral na? Mag-aaral ka, kapal nga na mukha mo. Ano bakit ipapaaral mo? Wala na ako isusustento sa'yo. Ano po ang dahilan bakit kayo nag-anak, Mang Rolando? Papaaralin Kung mo, hindi po wala ninyo akong kayang pera. maging responsabling ama pala. Hindi po, kasi po, ma'am, tumatanda kami, mahirap po walang mag-aalaga sa amin. Hindi po yun. Mali po ang dahilan nyo kung bakit kayo nagkaanak. Hindi ho obligasyon ng bata o ng anak na buhayin ang magulang. Hindi po. Pero sa batas po natin, sinasabi, ang magulang may obligasyon na paaralin, buhayin, pakainin, at mahalin at bigyan ng magandang bahay ang anak. May nagawa po ba kayo doon sa mga bata? Ilan po ang anak nyo? 2 po, ma'am. Ang galing. 2 na doon kay Aling Susan. Ilan po ilan taon ang bunso? 4 po, ma'am. So dapat nag-aaral na rin. Hindi po, ma'am. May narinig tayong isa pang revelasyon, mga kasawsawan. Parang makikita kong matingkad na puti ang mangyayari sa botohan. Kasi nagtuloy-tuloy pala at eto nga, karirinig lang natin, 2 na ang anak niya pala. Oy, naku mga kasawsawan, kailangan pa ba kayong tanungin kung na kanino ang simpatsya nyo? Magboto hands nga tayo? Siyang sakto ang iyong sabantaha. Parang ang kinula sa puti ang unang resulta ng ating unang boto hands. Nako, Kuya Rolando, hala ka! Bakit parang wala kang fans this morning? Back to you, Chang. Natatandaan niyo ba mga kasawsawan yung binanggit ko kaninang si Pilipinas na saksi di umano sa pagtataksil na ito ni Kuya Rolando kay Ate Ana Marie. Ano nga ba ang nakita niya nung sumilip siya sa bahay? Narito po si Pilipinas Manatad. Pasok! Ate Pilipinas, sandali lang! Teka muna! Sino ka sa buhay ni Ate Ana Marie at ni Mang Rolando? Ano kanila? Kaibigan? Kapitbahay? Best friend po niya ako. Okay. Anong nakita mo nung sumilip ka sa bahay? Yung po babae niya, tinatago niya po doon. So talagang, paano mo mapapatunayan na niloko nga ni Kuya Rolando itong si Ana Marie? Nakita ko po kasi doon sa pagsilip ko po, sabi ko parang iba yung nandito sa bahay ng best friend ko ah. Yun po, nakita ko talaga po siya kasi buntis pa po siya noon eh. Buntis yung babae. So eto ba yung sinasabing Susan? Opo, yun po siya. At alam niyo ba mga kasawsawan, pinakulong na pala ni Ate Ana Marie ang Susan na yan. Pero ang tanong, nagtanda ba? Alamin natin yan. Pakatutukan nyo. Ito ang paborito nyo sa umaga,
ang face-to-face. Habang di umalis po ako ulit siyang amin. Pag alis ko ulit, Sabing gano'n nung Susan, balik ulit yung Susan sa loob ng bahay I ko. shall return. Ayun. Baby, come back yung Susan. Yung nga, baby, come back nga eh. Any kind of fool could see. Facebook sausawa na mga kapatid. Ruby Aragones. Sayang, walang Sabado at Linggo. Favorite ko pa ang face-to-face sobra. Nakakanood lang ako ng face-to-face kapag uma-absent sa trabaho. Sana tumagal pa at tumibay ang programang ito ng mga kapatid.